Sige po. Nili ko po kay Pastor Amador na siya po ang mag-opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray po. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa isang pagkakataon. Kami po'y pinagsama-sama mo para po pag-aralan at matuto ng ito pong subject namin, church management. Gabayan mo kami, O Diyos, at bigyan ng magandang koneksyon ang bawat isa sa amin upang kami po hanggang sa katapusan ng aming pag-aaral ay makasabay po. Salamat din po sa aming Professor, Pastor Joel Manalo, O Diyos. Inaangkin po namin ang iyong pagsama sa Kanya habang kami nag-aaral, Panginoon. Inaangkin din po namin sa amin pong mga matututunan ngayon na Kanyang ibabahagi, O Diyos. Patuloy po ito ay maia-apply ulit namin sa aming iglesia. Salamat po sa mga napakagagandang subject na ito, O Diyos. Patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo na kami po iyong gagabayan habang kami nag-aaral. At ang iyong banal na Espiritu ang inaalaw namin sa aming kalagitnaan ang siyang magturo upang ang bawat isa sa amin ay makaunawa kung ano po ang gandang maidudulot ng subject na ito. Sa pangalan ni Jesus to po ang aming sama-samang panalangin. Amen, amen, amen. Amen. Sige po. Tayo po ay mag-umpisa na. Pasensya na po at medyo karoon po ng trouble tong aking gadget. Medyo naghang po siya. Okay. So tayo po ay narito muli sa ating topic ngayong gabi sa church management. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay ang Module 5 na kung saan po ay mayroong title na Governance. Bago po natin ito talakayin, pang mas maunawaan po natin ang church management with governance. Atin po nga balikan yung salitang ecclesiology. Ang ecclesiology po ay galing sa salitang Greek, sabihin na ecclesia or church or assembly ng mga tinawag, logos, study o pag-aaral. So ang ecclesiology ay pag-aaral tungkol sa church. Kung ano ito, paano ito pinamumunuan at ano ang purpose nito ayon sa salita ng ating Panginoon. So, ito po ay study of the nature of the church. Ano ba talaga ang simbahan? Hindi lang building, kundi mga taong na-convert o mananampalataya. So ay study of structure and leadership. Paano naka-organize ang church, sino yung leaders at ano ang rules nila. Pero din yung study of function and mission. So ano ang ginagalawan ng church. At isa po dito ang governance dahil ito po yung nakapaloob dito yung leadership po. So ang ecclesiology ay pag-aaral kung paano dinisenyo ng Diyos ang kanyang iglesia, is identify leadership and mission. So, mahalagang balikan natin yun upang mas maunawaan natin ang ating pag-uusapan dahil ito po ay nakapatungkol sa pangangasiwa. So, makikita natin yung ating Module 5 ay merong tinatawag na governance. Ang governance po ay tumutukoy sa sistema ng leadership o pamumuno sa mga authority and accountability. At ito rin ay nakapaloob din po ang tinatawag na decision making na gumagaway sa church. So ang governance ay nakapaloob kung paano pinatatakbo
paano niya ginagabayan ang church leadership para masigurong tama and responsible and according po sa salita ng ating Panginoon yung kanilang mga desisyon. So may dalawang nakapaloob sa ecclesiology, yung administration and governance. Ang administration, sabihin ay nag-aayos ng gawain sa ministry, ito yung operational and program. So yun po ay nakapaloob nakapaloob po yan sa administration. Pag sinabi natin governance, siya yung nagbabantay kung tama yung kanyang pamumuno at pagdidesisyon sa loob ng kanyang administrasyon. Kaya pag sinabi nating administration, sabihin ay organize. Pero kapag sinabing governance, ito ay supervise and guard o pagbabantay. So bakit ba mahalaga ang governance? Pag sinabi natin dito na governance, refers to the system of authority, oversight, and accountability and decision-making that guide the church. While administration organizes ministry work and governance issues, that leadership authority is exercised responsibly, biblically, and transparently. Healthy governance protect the church from abuse of authority. So kapag healthy yung kanyang pamumuno, ito ay nagpoprotekta laban sa abuse of authority. Hindi naabuso yung kanyang kapangyarihan bilang leader at hindi nalilihis sa tamang aral ng Biblia, kaya meron doctrinal compromise. Financial misconduct, naiiwasan ang maling paggamit ng pera o resources. Leadership conflict, nababawasan yung gulo o away o di pagkakaintindihan ng leader. Nangyayari po yan. Organizational stability, nagiging maayos at stable ang church. So governance ensures that leadership function under biblical accountability and clear process. So ang governance po ay nagsisiguro na ang leadership ng church ay may tamang pananagutan, malinaw na proseso at sumusunod sa kalooban ng Diyos. So makikita po natin dito sa module objective ay naka-identify yung biblical leadership structures in the church and understand how decisions should be guided and implemented and recognize proper process for resolving conflict and grievances. So may pag natapos natin itong module na ito po, meron tayong aasahan dito na matukoy yung biblical leadership, maintindihan at makilala kung paano inayos ng Biblia ang pamumuno sa iglesia. Example ay the pastor, elders, and deacon at ang kanilang rules. Maunawaan din natin kung paano ginagabayan, pinapatupad yung mga decision, matututunan kung paano gumawa ng tama at makadiyos na desisyon at kung paano ito may ayos na ipapatupad sa church po. So malalaman din kung paano po natin ayusin yung mga alitan, reklamo o hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia sa maayos, patas at biblical na pamamaraan. So ang layunin po ng module na ito ay maturuan ng bawat isa o ma-share sa bawat isa kung paano maging tama o maayos and biblical at responsible ang pamumuno at pagdidesisyon sa church po. May tatlong bagay po tayong
matatalakay dyan. Ito po yung governing bodies, leadership structures and authority. Sabihin, ito ang mga grupo ng leaders sa church na may responsibilidad sa pamumuno at pagdesisyon. Kasama dito ang pastor, elders, deacon, lay worker, o lahat ng may kanya-kanyang rule. Sila yung nagbibigay ng direksyon, pagbabantay sa spiritual, organizational na kalagayan ng church. May authority sila, pero ito ay dapat ginagamit ng may humility and accountability and according sa salita ng ating Panginoon. So sila yung namumuno, pero dapat matandaan na sila ay accountable sa Diyos at sa church. Yan po yung governing bodies. Pangalawa, yung guiding processes, yung decision making and accountability. Ito yung mga proseso kung paano gumagawa at nagpapatupad ng decision sa church. So dapat ang decision ay hindi basta-basta, pinag-pray, pinag-uusapan at tinusuri ng naaayon lagi sa salita ng Panginoon. Ating matatandaan ang mga nanunumpa sa Pilipinas, yung mga elected officer gaya ng president or vice president. Kasi natin na ang kamay nila ay nakapatong sa salita sa Bible po. Kasi sila ay magdedesisyon at hindi basta-basta, kaya kailangan naaayon sa salita ng Panginoon ang bawat hakbang na gagawin. So, ibig sabihin, may malaking impact ang ganitong bagay na po. So, may malinaw na sistema kung paano pinatutupad para maiwasan ng kalituhan. Meron din po itong accountability, sabihin, ng leaders ay may pananagutan sa kanilang mga ginagawa at desisyon. Kaya hindi lang basta desisyon, may proseso po at may pananagutan. Yan po ang guiding processes. Pangatlo, yung grievance handling. Yung conflict resolution and discipline po. Ito yung tamang paraan ng pagharap at pag-aayos sa mga problema, reklamo o alitan sa church. So natural lang na may misunderstanding, pero dapat ito ay naayos ng maayos, may respeto, at mayroong biblical basis. So may proseso sa pag-resolve ng conflict, bawa yung pag-uusap, kung kailangan, i-discipline, yung mga bagay na pag-uusapan. At ang layunin nito ng grievance handling, restoration o pagkakaayos, pag-restore, hindi pagkasira ng relasyon. So inaayos ang usapin, conflict sa tamang paraan, sa tamang lugar para sa pagkakaisa ng church. So ang tatlong ito ay tumutulong para maging maayos ang governing o pamumuno. So, may malinaw na proseso, guiding, at mapayapa ang relation. Andito yung grievance sa loob ng church. So yan po yung tatalakayin tatlong yan, pero ang atin po bibigyan pansin muna ay yung governing bodies. Yan. So ano po ba ang governing bodies? Ang governing bodies po ay tumutukoy sa mga leader ng simbahan na mayroong authority o mayroong rules o mayroong gampanin at responsibilidad na mamuno, magdesisyon at pagbantay sa kabuuan ng iglesia. So sila yung mga tinalagang leaders na gumagabay at namamahala sa church ayon sa salita ng ating Panginoon po.
mahalaga na ito ay naunawaan ng leader. Hindi basta lang talaga leader. Merong proseso, merong uh, hakbangin, hindi basta tinawag po. So, sila yung bumubuo ng governing bodies. So, bakit mo ba kinakailangan? Why governing bodies are necessary? Una, every organized community requires leadership. Tama naman po yan. Without leadership, confusion and division quickly arise. So, kailangan ang leader, no, kaya doon sa isang komunidad, nire-require upang sa ganon ay magkaroon po ng maayos na pamumuno. Dahil sabi diyan, kung walang leadership, magkakaroon ng confusion. So, pag sinabing leadership structure, ang church ay may maayos na sistema ng leadership tulad ng pastor, no, ng elder o lay worker or deacons. Bawat isa po ay mayroong specific na tungkulin para hindi magulo ang pamamahala. The church is no exemption. Although the church is a spiritual body, it is also a visible community of believers that must function with order and accountability. So, visible ang church. So, kailangan maayos yung leadership. And sabi dyan, scripture repeatedly show that God appoints leaders to guide His people. Pansinin po natin, God appoint leader. At meron trabaho to guide His people o mga mananampalataya o simbahan o kaluluwa na tinawag ng ating Panginoon. So, hindi natin pag-aari, hindi natin dapat angkinin yung church kagaya ng pinag-uusapan natin kagabi doon sa kay Paul episode na minsan sinasabi church namin, membro ko, pero ito po ay simbahan ng Diyos. So, may responsibilidad ang governing bodies na pantayan ang simbahan. Kaya sabi diyan sa Hebrew 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your soul. So leadership in the church is not about power or status. It is about spiritual responsibility. Kaya minsan nakakalungkot dahil sa church, umiiral yung title, umiiral yung power. Pero kailangan maunawaan natin na ito po ay spiritual responsibility. Kaya ang governing bodies ay exist, sabi diyan, so that authority is exercised responsibly. Ang governing bodies ay nagsisilbing leader team ng church, no, na mayroong responsibilidad at desisyon at magbantay sa simbahan na kanyang ginagalawan. So ang governing bodies kailangan ang leadership at ang church ay spiritual dahil ang Diyos ang nagtakda ng leader po. So bakit mayroong governing bodies na sinasabi?
para siguraduhin yung sinasabi nating authority is exercised responsibly, para siguraduhin na ang kapangyarihan ng leader ay hindi inaabuso kundi ginagamit ng tama. Kaya nga authority is exercised responsibly. Ngalawa, yung doctrine is protected para mapanatili yung tamang aral ng Biblia, maiwasan yung maling katuruan. So tayo yung nagpo-protect sa mga lumalabas na teaching po. At ang governing bodies ay nagbabantay para hindi makapasok yung mga false teaching po. Third, decision are made wisely para ang mga desisyon ay hindi padalos-dalos kundi pinag-iisipan at ipinapanalangin. So mahalaga yung magdesisyon ng wisely, sabi diyan. Accountability is maintained. So para ang bawat leader ay may pananagutan at hindi gumawa ng sariling decision lang. So kailangan yung accountability ay ma-maintain. Yung ministry remain aligned with biblical mission. So para manatiling nakapokus ang church sa layunin ng Diyos. Ano-ano yung layunin ng Diyos sa church? Evangelism, discipleship, service to. So kapag walang malinaw na governing bodies, maaaring magkaroon ng chaos o walang direksyon o magulo. Kaya naman, authoritarianism o isang tao lang yung nasusunod, kaya walang accountability. Kaya ang governing bodies ay mahalaga para magkaroon ng responsible at maayos at biblical na pamumuno sa simbahan para maiwasan yung kalituhan at mapanatili yung kaayusan at pagkakaisa. So, makikita natin dito na ang healthy governance ay nagtatatag ng maayos na structure ng pamumuno sa church na nakabase uli sa biblical principle. May malinaw na leadership structure, hindi magulo ang pamumuno dahil may tamang pagkakaayos ng rules. Nakaayon sa biblical principles, ang paraan ng pamumuno ay hindi base sa sariling idea lamang, kundi sumusunod sa salita ng Diyos. At nagbibigay din siya ng balance, authority, and accountability. May kapangyarihan ang leader pero may pananagutan din sa Diyos at sa church. Kaya ang healthy governance ay naglalagay po ng maayos na biblical na sistema sa pamumuno para po maging maayos at tama and accountable church leadership. What governing bodies means? What governing bodies are? Governing bodies refer to the recognized leadership groups responsible for spiritual oversight, doctrinal protection, and organizational direction within the church. So, ang governing bodies po ay tumutukoy sa mga kinikilalang mga leader sa church na may responsibilidad po. Merong spiritual oversight o nagpoprotekta ng doctrine at pagbibigay ng direksyon sa buong iglesia. Sila yung opisyal na leader ng church na nag-guide para sa spiritual and organizational aspect of the church. So, ito po ay nakapaloob yung pastor, elder, deacon, church council, or board. So, recognized leaders, sila ay mga leader na kinikilala sa church, hindi self-appointed, may authority na ibinibigay
po binigay at tinanggap ng kongregasyon. Merong responsible for spiritual uh, life ng buhay ng mga tao. Hindi lang sila nagmamanage, kundi nagbabantay sa spiritual na buhay ng bawat membro. Tinitiyak na ang church ay lumalago sa pananampalataya at pinapangalagaan yung tamang aral ng Biblia at iniiwasan yung binabantayan yung false teaching. So sila po yung nagbibigay ng direksyon kung saan pupunta ang church, gaya ng pastor. Nangunguna po ang pastor sa pangangaral, sa pagtuturo at sa pagkalina. Yan. Preaching, teaching, and spiritual care. At ang elders ay tumutulong sa pag-guide po, pag-decide at pag-oversee ng church. Hindi ko naman ay naglilingkod sa practical need o tumutulong sa ministry support. Yan po yung trabaho nila doon sa Buko Pax. Ano po. At ang church council or board, sila naman po yung sama-samang bumubuo ng pagdidesisyon sa kabuuan ng church. So, hindi lang administrative ang role nito. Hindi lang paperwork or organization. Mas higit silang spiritual overseer. Kaya ang pangunahing tungkulin ay alagaan ng kaluluwa, alagaan ng pananampalataya, at alagaan yung direksyon ng simbahan. Kaya ang governing bodies ay may kinikilalang leader ng church na mayroong responsibilities para sa paggabay at pagbabantay at pangangalaga ng iglesia, lalo na po sa spiritual doctrine aspect. Ano po? So what governing bodies means? Their role is not merely administrative. It is primarily spiritual oversight. So, tingnan natin yung pastor, yan, shepherd, ang kanyang primary function, ang pastor ay pag-alaga ng mga tupa. Ibig sabihin, inaalagaan niya yung mga miyembro ng church, spiritual care, feeding and guiding the flock. Kaya po malawak ang trabaho ng isang shepherd. Nakapokus doon sa shepherding and care, yung spiritual care, yung pagpapakain ng salita ng Diyos at yung pagkabay. Kaya mas nakapokus siya sa pag-aalaga, pag-guide sa mga tao. Yan po yung rule as ng shepherd, ng pastor po. At ang kanyang trabaho ay pangalagaan yung pinagkatiwala sa kanya. Hindi siya yung umaabuso, hindi siya yung nilanamantala, siya yung nagpo-protekta po. Kaya ihahalin tulad natin, gaya ni Haring David, kapag siya ay nagpapastol, kaya na yan ipagtanggol yung kanyang mga tupa na inaalagaan. Isang maliit na David, pero kaya niyang ipagtanggol yung kanyang nasasakupan, yung kanyang mga inaalagaan. Ganoon din sa church, sa pastor. Kaya niya siyang i-guide, kaya niya siyang ingatan at dinadala niya ito sa magandang pastulan, sabi ng Psalms 23, no? Yun yung kanyang role. Yun yung kanyang trabaho bilang isang pastor. At yung elder naman, presbytero, sabi, yung mga elder na nagbabantay, sila yung elder na
mga leader na mayroong spiritual maturity, mayroong karanasan sa pananampalataya at ang kanilang primary function, yan sabi diyan na spiritual oversight, maturity-based leadership. Sabihin po, sila yung namumuno dahil mayroong karanasan sa pangangasiwa, kaya nakapokus sa spiritual maturity and governance. Sila ay tumutulong sa paggawa ng mga desisyon po. Next, yung overseer or bishop. Sabi, siya yung nagsusupervise, yung nagsusubaybay sa church, guiding doctrine, nag babantay o nag-iingat po, at siya rin yung nagbibigay ng direksyon. Kaya ang function niya ay mabantayan, masupervise yung kanyang pinangungunahan. Gaya din ng pastor, supervision, guarding doctrine and direction. So, emphasize his function of oversight. So, yung deacon naman, diakonos, servant o minister. Ito yung nangyari doon sa Bukupak. Sa kanilang practical service ay administration and support role. Then, sila po yung tumutulong sa pangangailangan, sumusuporta sa operation, sila rin yung umaalala. Kaya ang function nila ay tumulong para maging maayos ang gawain sa church. Church council, no? Kung sabi niya sa church council, sila yung mga leader na sama-samang nagdidesisyon sa church. Sila yung kasama o bumubuo para magkaroon din ng pagtulong sa pag-guide sa mga major issues ng church. Kaya pinapakita na ang importanteng desisyon ay ginagawa ng may unity and consultation. In all, ang bawat role po sa governing bodies ay may kanya-kanyang function. Ang pastor ay nag-aalaga, ang elder ay nag-guide, ang overseer nagbabantay, ang deacon ay lilikod, ang council ay sama-samang nagdidesisyon. Bakit ito ginawa? Lahat para maging maayos and biblical na pamumuno sa simbahan. What governing bodies means and what governing bodies are not. So, biblical governing bodies are not, una, political leadership system. So, ang governing body sa church ay hindi po dapat ikumpara o i-base sa sistema ng mundo. Ibig sabihin, ang pamumuno sa iglesia ay iba sa political, sa corporate or authoritarian na style. Ito ay naka-root sa pagiging lingkod po. So, sabi diyan, not political leadership system. Hindi ito parang gobyerno na puno ng power, struggle. Hindi siya parang politika. Ang goal ay hindi to control, kundi to serve po. Hindi rin siya corporate management board. Yung sabi po dito, hindi lang ito parang business na profit-driven. Ang church leadership ay spiritual, hindi lang operational. At hindi rin siya authoritarian ruling. Hindi dapat isang grupo lang na nagdo-dominate o nag-uutos lang ng hindi nakikinig. Walang boss mentality, kundi mayroong humility and accountability. Sabi niya, leadership in the church must always be servant leadership. Kung titingnan natin, hindi siya symbolic position, hindi lang title o position. Ang leadership po ay may tunay na responsibility sa Diyos at the church. Ano po ang sabi ng Mark 10:42 hanggang 43?
Whosoever will be great among you shall be your minister, sabi doon. Malinaw po na ang tunay na leadership ay hindi tungkol sa pagiging makapangyarihan, kundi sa pagiging lingkod. Dahil sabi nga ng Biblia, ang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod po. Kaya ito po ay pinapaalaala sa atin na we are the servant of God. At tayo ay nandito sa spirit of leadership na kailangang maintindihan natin na mayroong responsibility ang isang servant. Kaya ang leadership sa church ay servant leadership. Namumuno hindi para maghari, kundi para maglingkod po at pag-alaga at mag-guide ng mga tupa. Kaya ang ang governing bodies ay hindi tungkol sa power, hindi tungkol sa position, hindi tungkol sa pag-control, kundi tungkol sa mapagpakumbabang paglilingkod ng naayon sa halimbawa ni Kristo. Amen? Kaya mahalaga, maintindihan natin na itong mga bagay na ito ay hindi dapat nangyayari sa loob ng church. Kundi sabi dyan, tayo po ay naririto para maglingkod. The biblical foundation of church leadership is structure. So, ano kaya ang biblical foundation of church leadership? Una, sabi dyan, elders are spiritual overseer. Yan. So, ang bahagi ito ay nagpapakita ng elders ay itinalaga noong early church bilang spiritual overseer o tagapagbantay ng lokal na iglesia. So, ang elders ay mga pinili ng church para gumabay at magbantay at mag-lead sa spiritual na kalagayan ng kongregasyon. Hinango siya doon sa Acts 14:23. The early church. So pinapakita nito na nung unang panahon ng church ay may malinaw na structure na nag-a-appoint ng elder sa bawat lokal na simbahan para magbigay ng leadership and direction. So, ito yung early church practice. Yung mga apostol ay nagtalaga ng elders. Sabihin, ang leadership structure ay hindi human invention lang, kundi biblical pattern. Spiritual leadership, sila yung gumagabay sa spiritual growth ng member at tinutulungan nila ang church na lumago sa pananampalataya. Yung doctrinal protection, sila yung nagbabantay laban sa mga maling turo at tinitiyak nila na ang tinuturo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Sila yung nag-aalaga at nag-oversee para silang pastoral oversight. Kasama dito yung guidance and correction. Kaya po ang elders ay biblical na itinalagang spiritual leaders na may responsibilidad na maggabay at magbantay sa doktrina at sa pag-aalaga sa church ng naayon doon sa halimbawa ng early church sa Acts 14:23. Deacons as ministry servant. Sabi po dito, ang deacons naman ay mga lingkod na itinalaga ng church upang tumulong sa mga practical na operation needs ng ministry. Kaya ang deacons ay servant ng church na tumutulong sa mga gawain para maging maayos ang ministry operation. Po. Sabi po diyan ay to allow pastors to focus on prayer and the word. Kaya po sila ay kinuha para yung mga mangangaral ay nakapokus doon sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kaya pinapakita po dito na ang early church ay nag-appoint ng mga tao para tumulong
sa pangangailangan o practical needs ng church. Kaya sila po yung tumutulong doon sa physical and logistical need ng church. Sila rin yung nagsusupport. No? Hindi sila yung pangunahing tagapag-aral, kundi sila yung sumusupport sa ministry dahil sila yung inilagay doon. May deacon na tumutulong sa practical matter. Ang pastor man ay nakapokus sa prayer and word of God at spiritual leadership. Kaya ang deacon ay servant at tumutulong sa practical needs ng ministry para makapag-focus ang pastor sa spiritual responsibility. Next, yung share leadership. Ang share leadership naman ay prinsipyo na ang pamumuno sa church ay hindi dapat nakasentro lang sa isang tao. Kundi, sabi doon ay isinishare, pinaghahati-hatian ng mga leaders yung trabaho o yung gawain. Kaya ang leader sa church po ay teamwork, hindi solo leadership. Ito, sabi ng 1 Peter 5:2 hanggang 3. Ito. Kaya ang leaders ay inutusang mag-alaga ng flock, hindi para mag-control. Yan yung biblical leadership. Ito. At sabi diyan, not domination but service. So, ang leadership ay hindi pagiging boss. So, yung share leadership, kailangan yan. No? Hindi ito isang lord over people. Ito ay servanthood leadership. Kaya ang share leadership, ang responsibility ay hinahati sa mga leaders. Walang isang tao ang mayroong full control. Dahil ang accountability ng leaders ay ma-check at magsusupport sa isa't isa. Kaya ang share leadership ay biblical model na ang church leadership ay teamwork na may humility and accountability at servant oversight. Next, yung theological principles of church governance. Theological principle ng church governance ay ang katotohanan na si Kristo ang tunay na ulo ng Iglesia. Christ as the head. So si Jesus ang ultimate leader ng church. Lahat ng leaders ay nasa ilalim ng authority ng Panginoong Jesus. So Christ as a head, si Kristo yung highest authority sa church. Lahat ng decision at leadership ay naka-align sa leadership ng ating Panginoon. At no leader replace Christ's authority. So makikita natin dito na leaders are not replacement of Christ. Kaya ang pastor at elders at deacon ay hindi owner ng church. Sila ay servant under Christ's authority. Yan po yung dapat tumatak sa puso natin. We are not the owner of the church. We are the servant under Christ's authority. Ito. Unity under Christ's leadership, sinasabi. Kaya ang buong church ay dapat na nakasubmit kay Jesus. Kaya ang church ay hindi pinamumunuan lang ng tao bilang ultimate authority, kundi si Kristo ang tunay na ultimate na leader. Ito. Next, yung servant leadership. Ang servant leadership naman ay uri ng pamumuno kung saan ang leaders ay hindi nangingibabaw kundi naglilingkod po sa mga taong kanilang ginagabayan. Nangingibabaw yung servant leadership. Dahil ang tunay na leader sa church ay servant muna bago leader. So John 13:14-15, pinakita na Jesus
ang halimbawa ng pag-uugas ng paa ng kanyang mga disciples. Ano po ang ipinapakita dito? Leadership through service, na ang authority ay hindi ginagamit para mag-control, kundi para mag-alaga at maglingkod. Imagine, noong panahon ni Jesus, milya-milyahe ang nilalakad ng mga disciples para makasama ng ating Panginoon. At nung time na yon ay hinugasan ng Panginoon ng kanilang mga paa, na dapat sana ay si Jesus ang huhugasan. Pero si Jesus ang naghugas ng paa ng mga disciple. Pinapakita lang po dito na hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya to control, kundi ang ipinakita niya dito ay yung example ng paglilingkod. Kaya si Jesus ay isang magandang example dahil siya mismo, kahit siya ay Lord, ay nagpakita ng humility sa pamamagitan ng paglilingkod. Parang ganito lang kasimple yan, mga kapatid. No? Sa church, uso yung, di ba, uso po yung isa nagpapakain tayo sa loob ng church. Hawa, every first Sunday o last Sunday of the month, ano tayo, potluck tayo, ganyan, di ba? Tayo po ay kakain dito, sama-samang kakain. At sabi kasi, na-practice namin yan sa church. No, gusto ko lang pong i-share. Bago ako kumain, ako yung nag-share ng plato sa mga tao. Sabi ng mga membro, Pastor, bakit kayo po hindi kumakain? So, yung aking pananaw, bago ako kumain, gusto ko munang makita na sila ay kumain na. Kasi mostly makikita natin, lalo pag anniversary, hindi ko sinasabi na masama yun. Kung yun yung paraan po ng pag-celebrate. Diba minsan kapag anniversary, nakapukod ang pastor, ang mga leader, no po. Talagang merong special na table, lalo kapag ikaw ang guest speaker. No? At minsan meron po akong inatenan na anniversary, ako yung guest speaker. Sabi nung pastor, Pastor, dito po tayo. At nakabukod talaga ng lamesa. Sabi ko, Pastor, baka pwedeng makihalubilo na lang tayo sa mga membro para madama nila na tayo ay hindi iba sa kanila. Kaya, na-practice ko na rin talaga yan po. Kaya, sa church, mahalaga yung paglilingkod. Sila muna yung ating asikasuhin. Bigyan sila ng plato, bigyan sila ng pagkain, bago tayo kumain. Na sa ganun ay madama talaga nila na mahal talaga kami ng aming pastor. Talagang kami kanyang nais na mabusog muna. So yan po yung servant leadership. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Po, kahit siya ang Lord, ay nagpakita ng humility sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya tayo ng mga servant leader ay hindi boss. Amen? Kaka-play po ba kayo? Sabi po ng amen, yung masangayon. Hindi tayo boss. Tayo po ay servant. Amen po. Amen? Tayo ay tagapaglingkod. Sabihin ng tagapaglingkod, tayo yung magsaserve. Dahil yun ang nais ng ating Panginoon. We are the model for the church leaders. Kaya ang pastor, ang worker, ay nire-recommend na gayahin, maging halimbawa yung ginawa ni Kristo. Yung pagiging mapagpakumbaba at servant heart meron si Jesus. Kaya nga sabi natin, the model in the ministry is Jesus Christ.
Kaya ang leadership sa church ay hindi tungkol sa pagiging boss o mataas, kundi sa pagiging handang maglingkod gaya ni Jesus. Accountability. Ang accountability ay ito yung katotohanan na lahat ng leader ay may pananagutan sa Diyos at doon sa ginagawa sa iglesia. Ang leader po ay hindi lang basta may authority. Meron po itong pananagutan. Kaya ang sinasabi ng Hebrew 13:17 reminds leaders that they will give account. Kaya ang leader ay magbibigay ng account sa Diyos. Kaya mahirap po ang maging leader. So, napakahirap. Dahil ang ating pagre-reportan ay ang ating Panginoong Diyos. So, kahit may authority sa church, may higher authority pa rin ay ang Diyos. At ang bawat desisyon at action ay may accountability. Kaya dahil may accountability, naiiwasan yung abuse of power and wrong leadership practices. Kaya ang leadership po sa church ay may responsibility. Pananagutan sa Diyos, kaya dapat po ito ay ginagawa ng maingat, tapat, at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Spiritual qualification ng leadership is based on character. So, ang spiritual qualification ay tumutukoy sa mga katangian at ang pamantayang spiritual na dapat taglayin ng isang church leader bago siya bigyan ng responsibilities, ng responsibilidad sa pamumuno. So, ang leadership sa church ay hindi lang based sa skills o position, kundi sa character at spiritual maturity. So, dito inilahad yung qualification ng elder, ng deacons, ng bishop sa 1 Timothy chapter 3. Kaya leadership is based on character, not position. Hindi sapat ang galing at talino. Mas mahalaga dito ay yung ugali at spiritual life. Ang Diyos po ay tumitingin sa heart and integrity, hindi sa external ability. At meron siyang biblical standard for leaders. May malinaw na requirements ang Biblia dyan. Tulad na self-control, faithfulness, and good testimony. Pinapakita po dito na ang leadership ay calling with standard. So, siya rin po ito po tumutukoy sa protection of the church. Kaya ang spiritual qualification ay para maiwasan ang maling pamumuno at scandal. So, tinitiyak po nito na ang leaders ay credible and trustworthy. Yan po ang spiritual qualification. Okay. So, kaya ang church leadership po ay nakabatay sa spiritual character and biblical qualification. Ulitin natin, hindi sa posisyon o kakayahan lamang. So, tingnan po natin yung the governance acronym with scripture. Una, God-centered authority. Pag sinabing God-centered authority, nangangahulugan na lahat ng authority sa church ay nagmumula na focus sa Diyos at hindi sa tao. Dahil ang tunay na authority sa church ay nakaroot sa Diyos at sa kanyang kalooban. Colossians 1:18, si Kristo ang head ng church, kaya lahat ng authority ay dapat naka-align sa kanya. Sabi doon, authority comes from God. Kaya ang leadership authority ay hindi galing sa personal power of position, kundi sa Diyos mismo. Ito ay mayroon tinatawag na Christ is the center of governance. Lahat ng desisyon at direksyon at leadership ay nakabase kay Kristo. Siya yung ultimate standard and truth at leadership.
At sinasabi rin dyan sa God Center authority, sabi doon ay human leaders are under God's authority. Kaya yung pastor, elder, o anumang mga worker, no, ay servant under Christ leadership. Kaya ang governance sa church ay dapat God-centered. Si Kristo yung source, si Kristo yung standard, si Kristo yung authority, at lahat ng leadership decision ay galing kay o nakasentro kay Kristo. Oversight the flock. Ang oversight of the flock ay tumutukoy po sa responsibilidad ng church leaders na bantayan at gabayan at alagaan ang mga miyembro ng iglesia. Kaya po ang leaders ay may tungkulin na magbantay at mag-alaga sa spiritual condition ng church member. So napakalaki po ng rule na ginagampanan ng mga leader po. Dahil ang nakasalalay po dito ay yung kondisyon ng kanilang pananampalataya. Kasi tayo, hindi lang po tayo nag-preach, hindi lang tayo nag-disciple, kundi tayo ay nagbo-monitor kung yung bang ating mga hinahawakang mga kapatid o pinangunahang mga anak ng Diyos ay maganda yung kanilang spiritual condition. So, maganda ngayon kasi meron ng social media, madali na silang ma-monitor, madali silang makausap. Kaya sabi dito sa Acts 20:28, ang mga leaders ay kailangang magbantay doon sa mga kaluluwa na tinubos ng ating Panginoon. So, kaya ano po yun, napakalaki ng ating responsibility po na bantayan talaga yung mga kaluluwang pinagkatiwala ng Diyos. Kasi tayo yung itinilaga para sila po ay pangunahan, tiyakin na sila ay lumalago. Nadodoon yung spiritual care and protection. Kaya yung responsibilities of the leaders na alagaan yung spiritual growth ng member ay merong pagtitiyak na ang mga believers ay nananatiling strong sa faith nila. No? Guarding against danger. Kasama dito yung pagprotekta laban sa false teaching at spiritual harm na tinatawag, parang shepherd na nagbabantay ng tupa laban sa mga wolf. So ito po ay meron tinatawag ng intentional leadership attention. Hindi passive ang leadership, o active na pag-monitor at pag-guide at merong malasakit sa constant care of the flock. Kaya ang oversight of the flock ay ang responsibilidad ng church leader na magbantay, mag-alaga at magprotekta doon sa spiritual life congregation ng ayon sa utos ng ating Panginoon. Vision protection. So ang vision protection ay tumutukoy po sa responsibilidad ng church leader na pangalagaan at panatilihin yung kanyang malinaw na vision at layunin ng church sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang leaders po ay nagbabantay para hindi malihis o mawala ang direksyon ng church. So sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. So pinapakita nito na kapag walang malinaw na vision o direction ang church, nagkakaroon ng kalituhan at pagkasira ng community. Kaya mahalaga yung keeping the church aligned with God's purpose. So tinitiyak ng leader na ang lahat ng ministry at decision ay naka-align sa mission ng Diyos. Hindi sila gumagawa ng sarili lang agenda, kundi nandun yung naka-align sa purpose ni Lord. And sinasabi dito na preventing confusion and spiritual decline. Kapag malinaw yung vision, kapag hindi o kapag walang malinaw na vision, nagkakaroon ng kalituhan sa church. Kaya ang vision ay protection na magdadala doon sa clarity and unity of the church. Dahil nadoon yung tinatawag na guiding long-term direction. Ang leader po ay hindi lang para sa araw-araw na gawain, kundi para sa overall direction ng church. Tayo yung nagbabantay sa direksyon ng ating
mga pinangangasiwa ang church to. Kaya ang vision protection po ay responsibilidad ng leader na panatilihing malinaw at biblical at nakapokus sa Diyos yung direction ng church upang hindi malihis po ang mga tao. Okay? Eldership leadership. So ang eldership leadership naman po ay tumutukoy sa uri ng pamumuno sa church kung saan ang mga elder ay itinalaga upang magbigay ng spiritual guide. Kaya po nung nabanggit natin kanina, kaya ang eldership leadership po ay more on spiritual mature the leader upang makatulong na gumabay sa church ng